Ito, tingnan ninyo. Ang matinis na boses na yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa tahimik na pasilyo ng ospital. Kasunod nito ang kaluskos ng mga papel na isinaboy sa sahig na parang basurang ikinalat sa harap ng lahat. Napahinto si Gianna sa paglalakad. Nanlamig ang kanyang mga kamay at kasabay niyon ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mga mata, mula sa mga nurse, sa ibang mga bisita, hanggang sa nagwawalis na janitor, ay napako sa kanya. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang kanyang tita Corazon, nakapamaywang, at may nagniningas na galit sa mga mata. Iyan, Gianna, iyang mga resibong yan ba yan, ang patunay ng lahat ng utang mo sa akin. Sigaw nito, habang dinuduro ang mga nagkalat na papel sa sahig. Simula sa pagkain mo, sa pag-aaral mo, hanggang sa mga gamot ng nanay mo, lahat iyan. Ako ang gumastos. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na tumigil na ito. Gusto niyang ipagsigawan na nasa labas lang sila ng kwarto ng kanyang ina na baka marinig nito ang lahat. Ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ang kahihiyan ay parang isang malaking kamay na bumara sa kanyang bibig. Titita, wag po dito. Pakiusap niya, halos pabulong na lang. At saan mo gustong mag-usap tayo? Sa isang magarang restaurant. Sa tingin mo ba may panahon ako para dyan? Humalakhak ito ng mapakla. Wala na akong pera, Gianna. At lahat ng yon ay dahil sa inyo ng nanay mo. Napayuko si Gianna. Pinulot niya ang isang resibo ng gamot. Naalala niya ang gabing iyon. Nagmamakaawa siya sa kanyang tita Corazon na bilhin iyon para sa kanyang ina na nilalagnat. Ang bawat papel sa sahig ay isang alaala ng kanyang desperasyon. Ano? Hindi ka makapagsalita? Patuloy ng kanyang tiyahin na lalong lumapit sa kanya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng doktor? Kailangan na ng nanay mo ng operasyon sa lalong madaling panahon. Saan ka kukuha ng daan-daang libo? Napatingin si Gianna sa mga mata nito. Nakita niya ang lamig, ang kawalang pakialam. May solusyon ako, Gianna. Isang napakagandang solusyon, sabi ni Tita Corazon, at biglang nagbago ang tono nito. Naging malambing, ngunit para kay Gianna, ito ay mas nakakakilabot. Si Don Anselmo, naaalala mo siya? Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong katawan ni Gianna. Si Don Anselmo, isang matandang negosyante na halos doble ang edad sa kanyang ina. Isang lalaking kung tumingin sa kanya ay parang hinuhubaran na siya. Mayaman si Don Anselmo, Gianna. Sobrang yaman. Bulong nito na parang isang demonyong nangaakit. Handa niyang bayaran ng lahat. Ang operasyon ng nanay mo, ang mga utang natin. Lahat. Kapalit ng isang bagay. Hindi na niya kailangang itanong kung ano. Alam na niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kailangan ka lang niyang pakasalan. Sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng galit, ng pagkasuklam, at ng kawalan ng pag-asa. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan patungo sa banyo. Narinig niya ang tawag ng kanyang tiyahin, ngunit hindi siya lumingon. Isinara niya ng malakas ang pinto at isinandal ang kanyang likod doon. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Doon, sa loob ng maliit na espasyong yon, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay kumawala na. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Anong gagawin niya? Paano niya maililigtas ang kanyang ina nang hindi isinusuko ang kanyang sariling kaluluwa? Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Gianna, iyon ang boses ng kanyang tita Corazon. Malamig, walang emosyon. Binibigyan kita ng 2 araw para magdesisyon, Gianna. Huminto ito sandali, na parang sinisiguradong naririnig niya ang bawat salita. Ang buhay ng nanay mo o ang buhay mo? Ang ingay ng martilyong pumupukpok sa bakal ang tanging naririnig ni Mateo.
Mula sa kinatatayuan niya sa isang scaffolding sa labas ng bintana ng ikalawang palapag, abala siya sa pag-aayos ng sirang tubo. Ang amoy ng pintura at alikabok ay sanay na sa kanyang pangamoy. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong simple, magulo, at malayo sa kung sino talaga siya. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang matinis na sigaw. Ito, tingnan ninyo. Napahinto si Mateo. Automatiko siyang napasilip sa malaking bintana ng pasilyo. Nakita niya ang isang babaeng nasa katanghalian ang edad. Galit na isinasaboy ang isang bunton ng papel sa sahig. At sa harap nito, isang dalagang nakayuko. Ang buhok ay tumatakip sa mukha nito, Hiana. Alam niya ang pangalan nito. Sa loob ng 3 araw na pagtatrabaho niya sa bahaging ito ng ospital, palagi niya itong nakikitang papasok at lalabas sa iisang kwarto. Isang dalagang mayroong lungkot sa mga mata, ngunit mayroon ding determinasyon. Ang buhay ng nanay mo o ang buhay mo. Narinig niya ang huling mga salita ng matandang babae. Ang bawat salita ay parang lason na tumarak, hindi lang sa dalaga, kundi pati na rin sa kanya. Biglang kumuyom ang kamao ni Mateo sa hawak niyang martilyo. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Ang galit sa mga taong mapang-api. Ang galit sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan at pera para yurakan ang mga walang laban. Nakita niya nang tumakbo si Gianna, umiiyak, patungo sa banyo. Naiwan ang tiyahin nitong mukhang nagtagumpay pa sa ginawa. Parang dinurog ang puso niya para sa dalaga. Hindi niya ito kilala, ngunit sa sandaling iyon, nakita niya sa mga mata nito ang parehong kawalan ng pag-asa na minsan na ring sumira sa kanyang pamilya. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang mga gamit at maingat na bumaba mula sa scaffolding. Inalis niya ang kanyang hard hat at ipinagpag ang pantalon na puno ng alikabok. Sa suot niyang luma at maruming damit, walang sinuman ang mag-aakalang isa siyang Devilla. At iyon mismo ang gusto niya. Naglakad siya papasok sa ospital, diretso sa nurse's station na malapit sa kwarto ng ina ni Gianna. Miss, tawag niya sa isang nurse. Tinaasan siya nito ng kilay. Halatang sinusuri ang kanyang itsura. Yes, sir. Ano po ang maitutulong ko? Yung pasyente sa room 204. Narinig ko lang kanina. Kailangan daw operahan. Pwede ko bang malaman kung magkano ang aabutin? Tanong niya sa mahinahong boses. Nag-alinlangan ng nurse. Sorry, sir. Confidential po ang impormasyon ng pasyente. Hindi siya sumuko. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter at bumulong na parang may sikretong sinasabi. Kamag-anak din ako. Medyo komplikado lang ang sitwasyon ng pamilya. Gusto ko lang sanang tumulong nang hindi na dumadaan sa tiyahin niya. Siguro ay dahil sa sinseridad sa kanyang mga mata. O marahil ay narinig din ng nurse ang eskandalo kanina. Kaya tumango na lang ito. Kinuha nito ang isang folder at sinabi ang isang halaga na magpapaluhod sa sinumang ordinaryong manggagawa. Ngunit hindi siya ordinaryong manggagawa. Okay. Salamat, sabi niya, at mabilis na tumalikod. Naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa hagdanan at kinuha ang kanyang cellphone, isang luma at simpleng modelo na ginagamit niya para sa kanyang pagpapanggap. Ngunit sa ilalim ng baterya nito ay may isa pang SIM card. Mabilis niya itong ipinalit at dinial ang isang pamilyar na numero. Javier, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay biglang nagbago. Naging mas malalim, mas may awtoridad. Sir Mateo, napatawag po kayo. Sagot ng nasa kabilang linya. Mag-transfer ka ng pera sa account ng St. Luke's Hospital para sa pasyenteng nagngangalang Eliana Cruz, room 204. Bayaran mo ang kalahati ng outstanding balance niya. Ngayon na. Masusunod po, sir. Pero para saan po ito? Just do it. And make sure it's under anonymous donor. Walang sino man ang dapat makaalam na galing sa akin. Mariing utos ni Mateo. Copy, sir. At sir,
Tungkol po pala sa investigasyon natin kay Don Anselmo, na pati imbagang si Mateo nang marinig ang pangalang yon. Kaya pala pamilyar. Ito ang buwitreng gusto ng tiyahin para sa dalaga. Anong meron sa kanya? Mukhang totoo po ang balita. Malapit nang bumagsak ang kumpanya niya at desperado siyang makahanap ng bagong investor. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Good. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman. At Javier, alamin mo ang lahat tungkol sa tiyahin ng dalagang si Gianna Cruz. I want to know every dirty little secret she has. Yes, sir. Ibinabana niya ang tawag at muling ibinalik ang lumang SIM card. Bumalik siya sa pagiging isang ordinaryong construction worker. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya nang lumabas si Gianna mula sa banyo. Namumugto ang mga mata nito at bakas pa rin ang sakit sa kanyang mukha. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa billing section marahil para makiusap na bigyan sila ng palugit. Nakita niya ang pag-uusap nila ng staff. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Gianna, ang pagkalito sa kanyang mukha nang may ibigay itong papel sa kanya. Napako ang tingin ni Gianna sa resibo. Nakita ni Mateo ang unti-unting panlalaki ng kanyang mga mata. Nakita niya ang pag-awang ng kanyang mga labi sa di makapaniwalang ekspresyon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha nito. Para kay Mateo, sapat na yon. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang kailangan niya lang ay makita na ang bigat na pinapasa ng dalaga ay kahit paano'y gumaan. At habang si Gianna ay nakatayo roon, gulong-gulo at hindi maintindihan kung sino ang anghel na nagligtas sa kanya, si Mateo ay dahan-dahang tumalikod. Naglakad siya papalayo, palayo sa liwanag ng pasilyo at pabalik sa anino kung saan siya kabilang. Ang maliit na pag-asa na hatid ng resibong may tatak na paid ay parang isang kandila sa gitna ng isang madilim na kwarto. Maliit, pero sapat na para bigyan si Gianna ng lakas na harapin ang isa na namang araw. Hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya. Isang pagkakamali lang ba ng ospital? Isang malayong kamag-anak na nakaalala? O isang anghel na ipinadala ng langit? Kahit ano paman, nagpapasalamat siya. Ngunit ang munting liwanag na yon ay biglang pinatay ng isang paparating na anino. Hidya Gianna. Ang boses na yon. Malalim, medyo paos, at nagtataglay ng isang kapangyarihan na kinasusuklaman niya. Agad na nanayo ang mga balahibo ni Gianna sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaking nasa edad 60. Nakasuot ng mamahaling barong at may makapal na gintong relo sa pulso. Ang kanyang buhok ay manipis na, ngunit ang mga mata niya ay buhay na buhay. Buhay sa isang paraan na nakakakilabot. Si Don Anselmo. Don Anselmo, bati niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Anong ginagawa ninyo rito? Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong ina. Siyempre, nag-alala ako. Sabi nito, lumalapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang pabango ay napapakatapang. Halos masuka siya. At nag-alala rin ako para sa'yo. Ang mga mata nito ay parang gumagapang sa kanyang buong pagkatao mula ulo hanggang paa na nag-iiwan ng isang madulas at maruming pakiramdam. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang kami. Mabilis niyang sagot at humakbang paatras. Isang ngangiti ang sumilay sa labi ni Don Anselmo. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi. Kinausap ako ng tita Corazon mo. Alam ko ang lahat ng problema mo, Hiya. At narito ako para tumulong. Muli itong humakbang palapit at sa pagkakataong ito, inabot nito ang kanyang braso. Naramdaman ni Gianna ang lamig ng mga daliri nito sa kanyang balat, parang balat ng ahas. Huwag mong problemahin ang pera. Bulong nito, ang hininga ay amoy tabako. Ang kailangan mo lang gawin ay pumayag, maging isang mabuting asawa sa akin, at ang buong mundo ay ibibigay ko sa'yo at sa nanay mo. Hindi na niya kinaya. Ang pagkasukla may umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan.
Bago pa man siya makapagsalita, marahas niyang binawi ang kanyang braso. Napaurong siya, tumalikod, at tumakbo. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang gusto niya lang ay makalayo sa lalaking iyon. Sa amoy nito, sa mga mata nito, sa mga salita nito. Dumiretso siya sa isang pasilyo na hindi gaanong dinadaanan, malapit sa fire exit. Sumandal siya sa pader, habol ang kanyang hininga at pilit na pinipigilan ang pag-iyak at ang pagsusuka. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hikbi niya sa kawalan. Miss? Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin, handa nang magalit. Ngunit natigilan siya. Nakatayo sa harap niya ang isang construction worker. Ang mukha nito ay may bahid ng dumi. Ang damit ay may mga mantsa ng pintura. Ngunit ang mga mata nito? Seryoso. Mayroong kakaibang bigat sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang estranghero. Miss, ayos ka lang? Tanong nito. Mabilis na pinunasan ni Gianna ang kanyang mga luha. Ang pagkagulat ay napalitan ng inis. Sino siya para magtanong? Anong kailangan mo? Mataray niyang sagot, habang pilit na inaayos ang sarili. Hindi natinag ang lalaki sa kanyang tono. Nakita ko ang nangyari kanina, sabi nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit direkta. Sa pagitan ninyo ni Don Anselmo, nanlaki ang mga mata ni Gianna. Isang panibagong alon ng kahihiyan at takot ang bumalot sa kanya. May nakakita sa pagyurak sa kanyang pagkatao. Wala kang pakialam, sabi niya, at akmang aalis na. Ngunit humarang ito sa kanyang daan, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang nagsasabing mayroon pa siyang kailangang sabihin. Alam kong kailangan mo ng pera. Patuloy nito, hindi pinapansin ang kanyang pagtataboy. Alam kong pinipilit ka nila sa isang bagay na ayaw mo. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Nanginginig niyang tanong. Ang inis ay nahaluan na ng pagdududa. Sinusundan mo ba ako? Stalker ba kita? Umiling ang lalaki. Isang mapait na ngiti ang bahagyang sumilay sa mga labi nito. Hindi mo kailangang gawin yon, sabi niya, na parang hindi narinig ang kanyang tanong. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng direkta. Iyon ang eksaktong mga salita na umiikot sa kanyang isipan. Ang ibenta ang sarili. Napatawa si Gianna, isang tawang walang saya. Isang tawa na puno ng sakit at kabaliwan. At anong gusto mong gawin ko? Magdasal na lang at maghintay ng himala? Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano mo ako matutulungan? Sabi niya. Ang tingin ay mapanuri, mula ulo hanggang sa maruming sapatos nito. Hindi ito nasaktan sa kanyang mga salita. Sa halip, tumitig ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga mata nitong seryoso ay lalong naging determinado. Pakasalan mo ako. Natigil ang mundo ni Gianna. Napahinto ang kanyang paghinga. Napahinto ang pagtibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang lalaki, hinahanap ang anumang bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Pero wala. Seryoso ito. Seryosong seryoso. Muli siyang napahagikhik, mas malakas ngayon, mas puno ng desperasyon. Nagpapatawa ka ba? Baliw ka na ba? Ikakasal ako sa'yo, isang construction worker na hindi ko man lang alam ang pangalan. Para ano? Para sabay tayong mamatay sa gutom. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon nito. Humakbang ito palapit sa kanya, isang hakbang lang, ngunit sapat na para maramdaman niya ang bigat ng presensya nito. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo. Ulit nito, mas mariin, mas malinaw. Pakasalan mo ako. Huminga ito ng malalim at ang mga sumunod na salita ang tuluyang nagpaguho sa mundong ginagalawan ni Gianna. Kahit sa papel lang, ang alok ng estranghero ay umaling-awngaw sa isipan ni Gianna habang pauwi siya sa kanilang maliit na apartment. Pakasalan mo ako. Kahit sa papel lang, isang kabaliwan, isang malaking kalokohan,
Ngunit habang inaalala niya ang malamig na mga mata ni Don Anselmo, ang kamay nitong parang ahas sa kanyang braso, ang alok ng estranghero ay biglang hindi na naging ganoon kabaliw. Ito ay isang desperadong pagtakas, ngunit isang pagtakas patungo saan? Sa isang buhay kasama, ang isang taong hindi niya kilala. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang pamilyar na amoy ng gamot at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Tahimik, masyadong tahimik. Ang katahimikang ito ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng isang senyales. Nagsimula siyang maglinis, isang paraan para mailipat ang gulo sa kanyang isipan patungo sa kanyang mga kamay. Pinunasan niya ang mga muebles, inayos ang mga gamit, hanggang sa napadpad siya sa ilalim ng kama ng kanyang ina. Doon, nakatago sa isang sulok, ay ang kanilang lumang baul, ang baul ng mga alaala. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Ang alikabok ay lumipad sa hangin. Binuksan niya ito at isang amoy ng nakaraan ang bumati sa kanya. Nakita niya ang mga lumang litrato, ang kanyang mga damit noong sanggol pa siya, ang mga sulat ng kanyang ama, bago ito pumanaw. At sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya ang isang maliit at luma ng passbook ng bangko, ang passbook ng kanyang ina. Bigla niyang naalala ang mga kwento nito. Anak, lahat ng sobrang kinikita ko sa paglalabada, dito ko inilalagay, sabi nito sa kanya noon, para sa pag-aaral mo, para sa pangarap mo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. May kaunting pag-asa na sumibol sa kanyang puso. Baka may natira pa. Baka may sapat pa para sa paunang bayad sa operasyon. Binuklat niya ang mga pahina. Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Ang maliliit na halaga na idineposito linggo-linggo. 20 pesos, 50, minsan 100 kapag malaki ang kita. Ang bawat entry ay patunay ng pagmamahal at pagsasakripisyo nito. Nagpatuloy siya sa pagbuklat hanggang sa umabot siya sa mga pinakabagong pahina. At doon, parang sinaksak ang kanyang puso. Withdrawal, isang malaking halaga, 5,000. Tiningnan niya ang petsa. Noong nakaraang buwan lang, ang araw na tumawag ang tita Corazon niya, umiiyak dahil natalo na naman daw sa sugal at kailangan ng pambayad sa nautangan. Nagpatuloy siya. Isa pang withdrawal, 10,000. Teka, ito yung araw na sinabi ni tita na kailangan niyang iprenda ang kanyang alahas para sa emergency. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga sumunod na entry. 15,000, 20,000. Ang mga petsa ay tumutugma. Tumutugma sa bawat emergency, sa bawat krisis, sa bawat paghingi ng tulong ng kanyang tita Corazon. Hanggang sa umabot siya sa huling entry na may petsang 2 linggo lang ang nakalipas. Ang araw bago tuluyang isinugod sa ospital ang kanyang ina. Withdrawal, 50,000 euros. Balance, 12,512 piso at 50 sentimo. Iyon lang ang itinira para sa lahat ng pagod, puyat at sakripisyo ng kanyang ina. Nabitawan ni Gianna ang passbook. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay parang isang pader na gumuho sa ibabaw niya. Hindi lang sila inubusan ng pera, ninakawan sila. At ang nagnakaw ay ang taong dapat sana'y tumutulong sa kanila. Gianna, nandyan ka na pala. Ang boses ni Tita Corazon mula sa pintuan ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Pumasok ito, may dalang supot ng tinapay na halatang galing lang sa panalo nito sa bingo. Dahan-dahang tumayo si Gianna. Pinulot niya ang passbook mula sa sahig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano no ito? Tita? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Nakita ng kanyang tiyahin ang passbook. Saglit itong natigilan, ngunit mabilis ding nakabawi. Ah, iyan. Matagal na nating dapat itinapon yan. Wala namang laman yan. Wala?
O inubos mo? Diretsyang tanong ni Gianna. Humalakhak si Tita Corazon. Ano bang pinagsasasabi mo? Tinulungan ko lang kayo. Kung hindi dahil sa akin. Wag tita, wag ka nang magsinungaling. Putol ni Gianna. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa galit. Nandito ang lahat ng petsa. Bawat pag-iyak mo sa telepono, bawat paghingi mo ng tulong, kasabay ng pagkawala ng ipon ni nanay, ang perang para sana sa operasyon niya. Ikaw ang kumuha, ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Sa wakas, nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Tita Corazon. Napalitan ito ng isang pangit na anyo ng katotohanan. Oo, ako nga! Sigaw nito pabalik. Walang bahid ng pagsisisi. At ano ngayon? Utang nyo sa akin ang buhay nyo. Palagi na lang si Eliana ang bida. Palagi na lang siya ang martir. Karapatan ko ring guminhawa sa buhay. Kinuha ko lang ang dapat ay sa akin din naman. Ang mga salitang yon ang huling pumatay sa anumang natitirang pagmamahal o respeto ni Gianna para sa babae. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang bagay na mas matigas, isang bagay na mas mapanganib, determinasyon. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya ang kanyang tiyahin, kinuha ang kanyang lumang cellphone at naglakad palabas ng pinto. Dinial niya ang numerong isinulat ng estranghero sa isang kapirasong papel kanina. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Hello? Sabi ng pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Gianna. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Puno ng galit, sakit, at isang desisyon na hindi na mababawi. Pumapayag na ako. Huminto siya sandali. Pinakikinggan ang katahimikan sa kabilang linya bago binitawan ang mga salitang magiging selyo ng kanyang kapalaran. Kailan tayo magpapakasal? Ang kasal ay simple. Mas simple pa sa simple. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita. Tanging sila lang dalawa sa harap ng isang hukom sa City Hall. At 2 estrangherong kinuha lang nila mula sa pasilyo para maging saksi. Ang buong seremonya ay hindi man lang umabot ng 10 minuto. Pagkatapos ng pirmahan, inabutan siya ni Mateo ng isang susi. Ito na ang susi ng apartment. Mauuna ka na. May kailangan lang akong tapusin sa trabaho. Sabi nito, ang boses ay kasing walang emosyon ng buong kasalan. Hindi na siya nagtanong. Tumangulang siya, kinuha ang susi at umalis. Ang apartment na tinutukoy nito ay isang maliit na unit sa isang lumang gusali. Malinis naman, ngunit halatang walang nakatira. May isang maliit na sofa, isang lamesa, at isang kwarto na may isang kama. Iyon lang. Walang personal na gamit. Walang anumang bakas ng pagkatao ng lalaking pinakasalan niya, Mateo. Iyon pala ang pangalan niya. Mateo Reyes ayon sa marriage contract. Maghapon siyang nag-ayos. Inilagay niya ang kanyang iilang damit sa aparador. Naglinis siya kahit malinis na. Isang paraan para hindi maisip ang bigat ng desisyong ginawa niya. Gabi na nang dumating si Mateo. May dala itong 2 supot ng pagkain mula sa isang karinderya. Tahimik silang kumain sa maliit na lamesa. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Sa salamat sa tulong mo. Basag ni Gianna sa katahimikan. Tumingin lang ito sa kanya. Kumain ka na lang. Sagot nito at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain, ito ang unang nagpresintang maghugas ng pinggan. Si Gianna naman ay pumasok sa kwarto. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Iisa lang ang kama. Narinig niya nang matapos ito sa kusina. Narinig niya ang mga yabag nito papalapit sa pinto. Napapikit siya nang marinig niyang bumukas ito. Dito ka na sa kama matulog, sabi ni Mateo mula sa pintuan. Ako na sa sofa. Hindi na ito naghintay ng sagot. Kumuha ito ng unan at isang manipis na kumot mula sa aparador at lumabas na ng kwarto.
Isinasara ang pinto sa likuran nito. Humiga si Gianna sa kama. Ang kama ay malambot, ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi mapakali. Ito ang kanyang asawa. Ngunit mas ramdam niya pa na isa itong estranghero. Ang mga sumunod na araw ay naging ganoon. Aalis si Mateo bago pa man sumikat ang araw. Pag-uwi niya sa gabi, pagod na ito, at madalas ay tahimik lang. Ngunit sa kabila ng kanilang distansya, may mga maliliit na bagay siyang napapansin. Tuwing umaga, bago siya magising, palaging may nakahain ng mainit na kape at pandesal sa lamesa. Isang gabi, nang umuwi siyang basang-basa ng ulan mula sa pagbisita sa ospital, nagulat siyang may iniwan itong tuyong tuwalya at isang pares ng malinis na damit sa ibabaw ng sofa. Hindi sila nag-uusap, ngunit parang alam nito ang mga kailangan niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanilang munting sala, hindi sinasadyang natabig niya ang bag na laging dala ni Mateo. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Nalaglag ang mga laman nito. Isang wallet, mga susi, isang lunchbox, at isang folder. Isang mamahaling leather folder na mukhang hindi nababagay sa isang construction worker. Pinulot niya ito. Hindi niya sinasadyang makita, ngunit ang logo na naka-emboss sa sulok nito ay pamilyar. Isang magarbong DV na may nakasulat na Devila Group sa ilalim. Ang isa sa pinakamalaking construction company sa bansa. Isang kumpanyang mortal na kaaway ng kumpanya ni Don Anselmo. Baka napulot niya lang, sabi niya sa sarili. O baka bigay lang ng dati niyang amo. Mabilis niyang isinara ang folder at ibinalik ang lahat sa loob ng bag. Pilit na iwinawaksi ang munting pagdududa sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Gianna. May lagnat siya. Ang pagod at stress ng mga nakaraang linggo ay bumawi na sa wakas sa kanyang katawan. Nakahiga lang siya sa kama, nanginginig sa ginaw, nang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. May dalang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang bimpo. Walang imik itong umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan nitong ipinahid ang basang bimpo sa kanyang noo, sa kanyang mga braso. Ang mga kamay nito, na magaspang dahil sa trabaho, ay napakagaan ng pagdampi sa kanyang balat. "Salamat!" pabulong niyang sabi. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito. Ang laging seryosong mukha ay nagkaroon ng bahid ng pag-aalala. "Magpahinga ka na," sabi lang nito. Nang gabing iyon, hindi ito lumabas ng kwarto. Kumuha lang ito ng upuan at umupo sa isang sulok. Tahimik na binabantayan siya hanggang sa siya'y makatulog. Ngunit bago siya tuluyang dalawin ng antok, narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, halos pabulong. "Oh, kailangan nating bilisan ang pag-ipit kay Anselmo. May mga bagay na kailangan ko ng protektahan dito." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang katanungan sa isip ni Gianna bago siya tuluyang makatulog. Ano ang ibig sabihin ni Mateo? At bakit ang isang simpleng construction worker ay may ganoong klase ng usapan? Kinabukasan, paggising niya, wala na ang kanyang lagnat. At wala na rin si Mateo. Tanging ang nakatiklop na kumot sa upuan sa sulok ang nagsasabing hindi niya iyon panaginip. Bumangon siya at gaya ng dati, may kape at pandesal na sa lamesa. Ngunit sa tabi nito, may isang bagay na bago. Isang maliit na bote ng gamot para sa lagnat. Isang munting kilig ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-aalala. Sino nga ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Habang naghahanda siya para dumalaw muli sa ospital, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, isang babaeng may magaspang na ugali ang tumambad sa kanya. "Nandito ba si Gianna?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkainis. "Si Tita Corazon." "Ano ang kailangan niyo, tita?" Malamig niyang tanong. "Ang pera. Nasaan ang perang ipinangako ng asawa mo? Akala ko ba mayaman siya?"
Bakit sa pugad ng daga na ito kayo nakatira? Bago pa man makasagot si Gianna, isang anino ang dumaan sa kanyang likuran. Si Mateo. Umuwi ito ng maaga. Humarap ito sa kanyang tita Corazon. Ang mukha nito ay blanco, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. Wala kang makukuhang kahit isang kusing sa amin, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. At sa susunod na guluhin mo ulit ang asawa ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapit pa sa kanya, kahit kailan. Natigilan si Tita Corazon, halatang natakot sa aura ni Mateo. Nagdabog itong umalis, puno ng pagbabanta. Naiwan silang dalawa ni Mateo sa katahimikan. Salamat, sabi ni Gianna. Trabaho kong protektahan ka, sagot nito, at tumalikod na para pumasok sa loob. Ngunit bago pa ito tuluyang makalayo, napansin ni Gianna ang isang bagay sa pisngi nito. Isang sariwang galos na medyo namamaga at nangingitim. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong niya. Puno ng pag-aalala. Huminto si Mateo ngunit hindi lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling matigas. Wala ito. Ang boses nito ay malamig. Puno ng isang bagay na pilit tinatago. Huwag mo akong alalahanin. Wala ito. Huwag mo akong alalahanin. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Mateo na parang yelo. Ngunit sa loob niya, ang bawat letra ay parang nagbabagang uling. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na ang galos sa kanyang mukha ay dahil sa kanya, dahil sa pagprotekta niya sa kanya. Ngunit hindi pwede. Ang pagsasabi ng totoo ay mas maglalagay sa kanya sa panganib. Kaya't tinalikuran na lamang niya si Gianna at ang nag-aalalang mga mata nito. Pumasok siya sa kanilang kwarto at umupo sa dilim. Ang bahagyang kirot sa kanyang pisngi ay isang paalala ng nangyari kaninang hapon. Flashback. Katatapos lang ng trabaho ni Mateo, naglalakad siya sa isang eskinita, malapit sa construction site, nang isang itim na van ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at dalawang malalaking lalaki ang bumaba. Ikaw ba si Mateo Reyes? Tanong ng isa. Ang boses ay magaspang. Hindi sumagot si Mateo. Tinitigan niya lang sila. Kinikilatis ang kanilang intensyon. Pinapabigay ni boss, sabi ng isa pa, at isang makapal na sobre ang inihagis nito sa paanan ni Mateo. Kumalat ang mga 1,000 peso bill sa maruming semento. 100,000. Sapat na siguro yan para sa isang tulad mo. Layuan mo na si Gianna. Napangisi si Mateo. Sabihin niyo sa boss ninyo, kulang pa iyan. Nagalit ang mga lalaki. Nagyayabang ka pa ha? Sumugod ang isa. Ngunit handa si Mateo. Ang mga taon ng pag-iensayo sa self-defense ay automatikong gumana. Mabilis niyang sinalagang suntok, siniko ang tagiliran ng lalaki at tinuhod ito sa sikmura. Bumagsak ito na parang isang sakong bigas. Ang isa namang kasama ay bumunot ng isang tubo. Ngunit bago pa man ito makahampas, mabilis na dumampot si Mateo ng isang piraso ng hollow block at ibinato ito sa kamay ng lalaki. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa sakit ng mabitawan nito ang tubo. Lumapit si Mateo sa nanginginig na lalaki. Dinampot niya ang tubo mula sa sahig at itinutok ito sa leeg nito. Sabihin mo kay Don Anselmo, sabi ni Mateo. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta, na kung gusto niya ng gulo, ibibigay ko sa kanya. Pero sa susunod na magpadala siya ng mga aso, siguraduhin niyang kaya nilang mangagat. Isang suntok ang hindi niya naiwasan mula sa unang lalaking nakabawi ng lakas. Tumatama iyon sa kanyang pisngi. Ngunit hindi iyon ininda ni Mateo. Gumanti siya ng isang malakas na sipa na tuluyang nagpatumba rito. Mabilis niyang tinalikuran ang dalawang sugatang lalaki at naglakad palayo na parang walang nangyari. End of flashback. Napasapo si Mateo sa kanyang mukha. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Ang pag-atake na ito ay nangangahulugan lamang ng isang bagay.
Nararamdaman na ni Don Anselmo na natatalo siya. At ang isang desperadong hayop ang pinakamapanganib sa lahat. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Mateo, okay ka lang ba talaga? Ang boses ni Gianna, puno ng sinserong pag-aalala. Parang may kung anong mainit na kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Proteksyon. Gusto niya itong protektahan. Okay lang ako. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Magpapahinga lang ako. Narinig niya ang mga yabag nitong papalayo. Kinuha niya ang kanyang sikretong cellphone, ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang tunay na buhay. Dinial niya ang numero ni Javier. Javier, simula niya, ang boses ay mababa at apurado. Bilisan niyo ang proseso. Simulan niyo nang bilhin ang lahat ng utang ng mga kumpanya ni Anselmo. Ipitin niyo siya sa lahat ng anggulo. I want him bankrupt by the end of the month. Masusunod, sir. Pero, hindi po ba masyadong mabilis? Baka makahalata siya na may nagmamanipula sa merkado. Sagot ni Javier mula sa kabilang linya. Wala akong pakialam kung makahalata siya. Halos pasigaw na, sabi ni Mateo. Bago na pagtantong baka marinig siya ni Gianna. Ibinaba niya ang kanyang boses. He's getting desperate. Dinamay na niya si Gianna. Hindi na ako papayag na mangyari ulit yon. Natahimik si Javier saglit. Naiintindihan ko po, sir. Gagawa po kami ng paraan. Isa pa? Dagdag ni Mateo. Yung tungkol sa tiyahin ni Gianna, si Corazon. Anong nalaman niyo? Sir, bukod sa pagkalulong sa sugal, mayroon siyang malaking utang sa isang loan shark na konektado pala kay Don Anselmo. Mukhang ginagamit siya ni Anselmo para pilitin si Gianna. Napatiimbagang si Mateo. Ang lahat ng bagay ay konektado. Si Gianna ay nasa gitna ng isang malaking sapot ng gagamba at ang gagamba ay si Don Anselmo. Salamat, Javier. Keep me updated, sabi niya bago ibaba ang tawag. Lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Gianna sa kusina, tahimik na naghahanda ng hapunan. Ang simpleng tanawin na yon ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kapayapaan. Sa loob ng mahabang panahon, ang buhay niya ay puro paghihiganti at galit. Ngunit ngayon, mayroon ng Gianna. Isang rason para umuwi. Isang rason para maging maingat. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng gamit sa sala, isang pamilyar na itim na kotse ang nakita niya mula sa bintana. Huminto ito sa tapat ng kanilang gusali. Si Don Anselmo. Hindi ito bumaba. Nakaupo lang ito sa loob, nakatingin sa bintana ng kanilang apartment. Isang tahimik na pagbabanta. Isang mensahe na nagsasabing, alam ko kung nasaan kayo. Mabilis na isinara ni Mateo ang kurtina. Hindi niya hahayaang makita ni Gianna ang demonyong nag-aabang sa labas. Gianna, tawag niya. Pilit na pinananatiling normal ang kanyang boses. Simula bukas, ako na ang maghahatid at susundo sa iyo sa ospital. Napalingon ito mula sa kusina, may pagtataka sa muka. Bakit? Kaya ko na naman. Isa pa. Baka maabala ka pa sa trabaho mo. Hindi, mariin niyang sabi. Walang diskusyon. Ako ang maghahatid sa'yo. Hindi na ito umimik. Marahil ay naramdaman ang bigat sa kanyang mga salita. Nang gabing iyon, hindi natulog si Mateo sa sofa. Kumuha siya ng upuan at itinabi iyon sa pintuan ng apartment. Doon siya umupo, sa dilim, gising buong magdamag. Isang bantay, isang aninong nagbabantay sa liwanag na natagpuan niya sa katauhan ni Gianna. Tumingin siya sa nakasaradong pinto ng kwarto. Sa likod niyon ay ang babaeng nagpabago sa kanyang mga plano. Ang babaeng ginawa niyang parte ng kanyang paghihiganti, ngunit ngayon ay naging sentro na ng kanyang mundo. Hindi kita pababayaan, bulong niya sa katahimikan. Sa labas, ang itim na kotse ni Don Anselmo ay dahan-dahang umalis. Ngunit alam ni Mateo na hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. At sa gitna ng digmaang ito, kailangan niyang siguraduhin na ang nag-iisang taong mahalaga sa kanya
ay mananatiling ligtas. Tumingin siya sa salamin sa dingding at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Isang lalaking pagod, may galo sa mukha, ngunit may apoy sa mga mata. May araw ka rin, demonyo, bulong niya sa refleksyon ni Don Anselmo na nabubuo sa kanyang isipan. May araw ka rin. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan sa magulong buhay ni Gianna. Totoo sa kanyang sinabi, si Mateo na ang naghahatid at sumusundo sa kanya sa ospital araw-araw. Sa umaga, sabay silang umiinom ng kape bago umalis. Sa gabi, sabay silang kumakain ng hapunan at kahit paano, ang kanilang mga kwentuhan ay unti-unti nang humahaba. Nagsimula sa simpleng kumusta ang araw mo hanggang sa mga kwento tungkol sa kanyang ina at minsan mga pangarap niya na naudlot. Hindi pa rin ito pala salita, ngunit natutunan na ni Gianna na basahin ang mga kilos nito. Ang pag-abot nito ng baso ng tubig nang hindi niya hinihiling. Ang pag-aayos nito sa kumot niya kapag nakakatulog siya sa sofa. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Ang takot na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng tiwala. At ang tiwala ay nagsimula nang mamunga ng isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan, pagmamahal. Oo, mahal na niya ang estrangherong pinakasalan niya. Mahal niya ang magaspang nitong mga kamay, ang seryoso nitong mga mata, at ang tahimik nitong paraan ng pag-aalaga. Ngunit sa kabila ng lahat, ang misteryo sa pagkatao nito ay nanatiling isang anino sa kanilang pagsasama. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng ospital, nakatanggap si Mateo ng isang tawag. Nakita ni Gianna ang pagbabago sa mukha nito. Ang karaniwang kalmado nitong anyo ay biglang naging tensyonado. "What?" sabi nito sa telepono. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Gianna kailanman. "Anong ibig mong sabihing ayaw niyang ibenta?" "No. I want it done by tomorrow. Make it happen." Bigla nitong ibinaba ang tawag at humarap sa kanya. "Gianna, I'm sorry. May emergency lang sa trabaho. Hindi kita maihahatid ngayon. Mag-taxi ka na lang. Heto ang pamasahe." Mabilis nitong inabutan siya ng pera at nagmamadaling naglakad papalayo, patungo sa kabilang direksyon. Naiwan si Gianna na nakatayo roon, hawak ang pera, ngunit ang isip ay gulong-gulo. Iyon ba ang boses ng isang construction worker? Ang mga salitang ayaw ibenta at make it happen ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Isang boses sa kanyang isip ang nagsabing, "Sundin mo siya." Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya sa taxi, nakasunod lang ng pinara ni Mateo. "Manong, pakisundan lang po yung taxi sa unahan," sabi niya. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pagdududa ay nakikipaglaban sa kanyang konsensya. Mali ang ginagawa niya. Isa itong pagtataksil sa tiwalang ibinibigay sa kanya ni Mateo. Ngunit mas malakas ang takot na baka ang buong pagsasama nila ay isang malaking kasinungalingan. Ang biyahe ay nagpatuloy, papalayo, sa pamilyar nilang lugar. Pumasok sila sa sentro ng Makati, sa pagitan ng mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Huminto ang taxi ni Mateo sa harap ng isang napakalaking tore na may makinang na mga letrang nakaukit sa itaas. De Villa Group. Napahinto ang paghinga ni Gianna. De Villa, katulad ng nasa folder na nakita niya noon. Bumaba si Mateo mula sa taxi, ngunit hindi ito dumiretso sa entrance. Pumasok ito sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng gusali. Ilang sandali pa lumabas ito, at halos hindi na niya ito makilala. Wala na ang maruming damit at trabaho, at ang luma niyang sapatos. Ang suot niya ngayon ay isang mamahaling itim na suit na perpektong bumagay sa kanyang matipunong katawan. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan
at kumpiyansa. Naglakad ito papasok sa De Villa Tower na parang pag-aari niya ang lugar. Ang mga gwardiya ay sumasaludo sa kanya. Ang mga empleyado ay yumuyuko bilang paggalang. Nanginginig na bumaba si Gianna mula sa taxi. Naglakad siya papasok sa lobby ng gusali na parang isang basang sisiw sa gitna ng mga agila. "Excuse me, ma'am, sino po ang kailangan nila?" Tanong ng receptionist. May meeting po ba si Mateo?" Alanganin niyang tanong. Tinaasan siya ng kilay ng babae. "Mateo? Wala po kaming empleyadong ganyan. Baka ang tinutukoy niyo ay si Sir Mateo Alejandro de Villa, ang CEO?" CEO. Ang salitang yun ay parang isang sampal na gumising sa kanya sa isang masamang panaginip. "Nasa board meeting po siya sa 35th floor, dagdag ng receptionist bago bumalik sa kanyang ginagawa. Nanginginig ang mga tuhod na naglakad si Gianna patungo sa elevator. Pinindot niya ang numerong 35. Habang umaakyat ang elevator, pakiramdam niya ay bumabagsak naman ang kanyang kaluluwa. Sa 35th floor, ang buong paligid ay gawa sa salamin. Mula roon, kitang-kita niya ang isang malaking conference room. At sa loob, sa gitna ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling damit, nakita niya si Mateo. Nakaupo ito sa dulo ng mesa. Nakikinig ito sa isang matandang lalaki na nagprepresenta sa isang malaking screen. Ang mukha niya ay seryoso, nag-iisip. Ito ang tunay na siya. Isang makapangyarihang lalaki, isang bilyonaryo, isang CEO, at siya ay isang kasinungalingan. Lumapit siya sa salamin, sapat na para marinig ang usapan sa loob. At kapag nakuha na natin ang majority shares ng Anselmo Corp, tuluyan na siyang babagsak, sabi ng abogado. Tumango si Mateo. "Good. Anselmo thinks this is just business. He doesn't know it's personal." At pagkatapos, isang abogado ang nagtanong. "Sir Mateo, ang kasal niyo po kay Miss Cruz, sigurado po ba tayong makakatulong iyon sa kaso?" Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Isang ngiting na ngayon lang nakita ni Gianna. "The marriage is a crucial part," sabi nito. Ang boses ay malamig na parang bakal. "It gives us leverage. It paints me as his victim savior. Sa mata ng publiko, ako ang mabuti. At kapag inilabas na natin ang lahat ng baho niya, walang sino man ang papanig sa kanya. Leverage. Gamit." Isang parte ng plano, gumuho ang mundo ni Gianna. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mainit na pagmamahal na naramdaman niya ay naging isang nagyayelong sakit na kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi siya iniligtas, ginamit siya, tumalikod siya, hindi na makatingin pa. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa pinto ng conference room, may nakapatong na isang business card. Dinampot niya ito. Mateo Alejandro de Villa, Chief Executive Officer. Naghintay siya. Hindi niya alam kung gaano katagal. Ilang minuto? Isang oras? Isang kawalang hanggan ng sakit. Nang sa wakas, ay bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Mateo. Ang mukha ay nagpapakita ng tagumpay. Ngunit ang tagumpay na yon ay naglaho nang makita siya nito. Ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. "Gianna!" Hindi na niya ito pinatapos. Lumapit siya rito. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang business card sa harap ng mukha nito. Ang kanyang boses ay basag, puno ng lahat ng sakit at pagtataksil na kaya niyang maramdaman. "Sino ka ba talaga?" Humikbi siya. Ang puso ay durog na durog. "Ginamit mo lang ako, di ba?" Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat pa sa mga salitang sinabi ni Gianna. Ang mga matataas na kisame, ang marmol na sahig, ang mga mamahaling muebles, lahat ng iyon ay parang naging bahagi ng kanyang pagkabigo. Nakatayo si Mateo sa kanyang harapan. Ang dating seryosong mukha ay napalitan ng isang anyong halo-halong gulat, sakit, at pagsisisi. "Gianna, hindi ito ang iniisip mo," sabi nito. Lumalapit sa kanya. Ngunit umiling si Gianna, humakbang paatras.
na parang umiiwas sa isang nakakalasong ahas. Narinig ko ang lahat, Mateo. O dapat ko bang sabihing, Sir Mateo Alejandro de Villa? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng pait. Leverage? Ginamit mo lang ako para sa negosyo mo, para sa paghihiganti mo. Napahinto si Mateo. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumagsak. Ang mga mata niya ay tumingin sa malayo na parang may malalim na alaala ang gumugulo sa kanya. Oo, Gianna, ginamit nga kita. Ang pag-amin na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang suntok. Noong una, oo, isang bahagi ka ng plano ko. Patuloy nito, ang boses ay mahina, parang may pinipigilan. Isang bahagi ng pagbagsak ni Don Anselmo, pero hindi ibig sabihin niyon na kasinungalingan ang lahat. Kasinungalingan ang lahat! Sigaw ni Gianna, ang mga luha ay muling nagsimulang umagos. Ang pagpapanggap mo, ang pagiging construction worker mo, ang pag-aalaga mo. Ang lahat ng yan ay isang malaking palabas lang para makuha mo ang gusto mo. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Nawala ang gulat. Napalitan ito ng isang matinding sakit at pagod. Gusto kong maniwala ka, Gianna. Gusto kong maintindihan mo. Lumapit ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi siya umilag. Handa na siyang marinig ang lahat ng kasinungalingan na sasabihin nito. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mga balikat. Ang pagdampi ng mga kamay nito na matagal nang nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon ay parang nagbabagang posporo sa kanyang balat. Hindi ko ipinagmalaki ang aking pagpapanggap, pero may dahilan ako. Simula nito, ang boses ay halos pabulong. Ang pagpapanggap kong iyon ay hindi lang para kay Don Anselmo, para rin iyon sa sarili ko. Tinitigan siya ni Gianna, naghihintay. 3 taon na ang nakakaraan, namatay ang aking ama, sabi ni Mateo. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, parang may kung anong bahagi niya ang namamatay rin. Namatay siya sa isang aksidente sa construction site ng aming kumpanya. Ngunit hindi iyon aksidente. Nagulat si Gianna. May nagplano, may sumira sa mga blueprints, at ang nagplano ay konektado kay Don Anselmo. Isa sa mga top executives ng sarili kong kumpanya na binayaran ni Anselmo para pabagsakin kami. Matagal na silang magkaribal, pero hindi ko inasahan na aabot sa ganoon. Binitawan nito ang kanyang mga balikat, bumaling sa bintana, at tiningnan ang malawak na syudad sa ibaba. Ang kanyang likod ay matigas, puno ng pasakit. Simula noon, nawalan ako ng tiwala sa lahat, patuloy nito. Sa mga nakapaligid sa akin, sa aking kayamanan, sa kapangyarihan, naging Mateo Reyes ako, ang construction worker para makahanap ng katotohanan, para makita kung sino ang mga tunay na tao sa paligid ko, para makita kung sino ang handang tumulong ng walang kapalit. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng lungkot. At ikaw, Gianna, ikaw ang nakita ko. Hindi umimik si Gianna. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang kwento nito ay nakakapangilabot, ngunit hindi nito sinasagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Noong una kitang nakita sa ospital, nakita ko ang aking sarili sa'yo, sabi ni Mateo. Ang desperasyon, ang sakit, ang kawalan ng magawa laban sa mga mapangapi. I wanted to help you. Hindi dahil sa plano ko, kundi dahil ayoko nang may iba pang makaranas ng parehong sakit na naramdaman ko. Pero bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mong gawing kasinungalingan ang lahat? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kasi natakot ako, sagot ni Mateo. At ngayon ay may isang butil ng luha ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Natakot akong hindi ka maniwala. Natakot akong tingnan mo ako bilang isang Devilla, bilang isang mayaman, at hindi bilang si Mateo na naglilinis ng pinggan mo. Natakot akong baka, kung malalaman mo ang totoo, iwan mo ako. Lumapit ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, lumuhod ito sa kanyang harapan, isang CEO ng isang malaking kumpanya
lumuluhod sa isang babaeng nilinlang niya. Oo, nagsinungaling ako tungkol sa pagkatao ko, pero hindi ako kailanman nagsinungaling sa naramdaman ko para sa'yo, Gianna. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ko niloko ang puso mo. Ang tanging niloko ko ay ang aking pagpapanggap. Ang pagpapanggap na yon ay gumuho na ngayon. Pero ang nararamdaman ko, totoo. Mahal kita, Gianna. Alam kong nasaktan kita. Alam kong may karapatan kang magalit. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumayo ito. Huminga ng malalim. Ang kanyang mukha ay seryoso muli. Ang plano ko kay Don Anselmo ay patuloy na tatakbo. Hindi ko na ito pwedeng pigilan. Ngayon, malaya ka na. Kung gusto mong umalis, maiintindihan ko. Kung gusto mong ipagpatuloy ang kasal, kahit paano, bilang proteksyon mo laban kay Anselmo, ako ay handa. Kung gusto mong kalimutan na lang ang lahat, wala akong magagawa. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang sobre, isang opisyal na dokumento. Narito ang lahat ng papeles na kailangan mo. Kung gusto mong mag-file ng annulment, tutulungan kita. Lahat ng gastusin, sasagutin ko. Kahit ano pa man ang gusto mo, Gianna. Ang mga salita nito ay nag-iwan kay Gianna na tulala. Hindi niya inasahan ang ganoong klaseng katapatan. Hindi niya inasahan ang ganoong klase ng sakit sa boses nito. Ang lalaking ito, sa likod ng kanyang pagpapanggap, ay mayroon ding mga sugat. Ngunit ang sugat niya sa puso ay mas malalim pa. Tinitigan niya ang sobre sa kamay ni Mateo. Isang pagkakataon para makatakas, para lumayo sa lahat ng gulo. Kailangan kong mag-isip, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ko munang makalayo sa lahat ng ito. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at naglakad patungo sa elevator. Ang sakit sa kanyang puso ay mas mabigat pa kaysa sa kayamanan na nakapaligid sa kanya. Habang bumababa ang elevator, nakita niya si Mateo na nakatayo pa rin sa gitna ng kanyang opisina. Nakatingin ito sa bintana. Sa malawak na syudad, nakita niya ang kanyang likod, matigas, puno ng pagod. Alam ni Gianna na ang desisyong gagawin niya ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa kanilang dalawa at para sa isang posibleng pag-ibig na nagsimula sa isang malaking kasinungalingan. Ang mga araw, matapos ang paghaharap nila ni Mateo, ay tila isang malabong panaginip para kay Gianna. Bumalik siya sa ospital, sa tabi ng kanyang ina, na ngayon ay mas malakas na at malapit ng tuluyang makabawi. Sa tabi ng kanyang ina, nakakahanap siya ng kapayapaan, ngunit ang mga salita ni Mateo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mahal kita, Gianna. Hindi ko niloko ang puso mo. Totoo ba yon? Posible bang sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, mayroon pa ring sinseridad sa kanyang mga damdamin? Maraming gabi siyang hindi makatulog, iniisip ang mga mangyayari. Ang pag-annul ng kasal, ang paglayo kay Mateo, ang paglaban kay Don Anselmo ng mag-isa, ang mga pagpipilian ay masakit. Isang hapon, habang nag-aalaga siya sa kanyang ina, napansin niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang dating namumutlang balat ay may kulay na. Ang dating malabong mata ay may kislap na. Anak, sabi ng kanyang ina, hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong may gumugulo sa isip mo. Hindi mo kailangan magpanggap na matapang sa harap ko. Sabihin mo sa akin, ano ang bumabagabag sa puso mo? Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinuhos ni Gianna ang lahat. Ang kasal, si Mateo, si Don Anselmo, ang mga lihim, ang sakit, lahat. Matiyagang nakinig ang kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Nang matapos si Gianna, huminga ng malalim ang kanyang ina. Anak, ang buhay ay puno ng pagsubok. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. At hindi lahat ng totoo ay madaling tanggapin, sabi ng kanyang ina. Pero ang puso mo, Gianna, iyon ang hindi nagsisinungaling. Kung naramdaman mong totoo ang pagmamahal niya, kung naramdaman mong handa siyang magbago, bigyan mo siya ng pagkakataon.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya lang, anak. Para rin yan sa'yo, para makalaya ka sa galit. Tumingin ang kanyang ina sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng karunungan. Hindi ka na ang dating Gianna, anak. Lumakas ka, natuto kang lumaban. At ngayon, may kakayahan ka ng gumawa ng sarili mong desisyon. Walang sino man ang makakapilit sa'yo, kahit ako. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang ulan sa tuyong lupa ng kanyang puso. Nang gabing iyon, may nagpadala ng isang kahon sa apartment ni Gianna. Hindi nakalagay ang pangalan ng nagpadala, ngunit alam niya kung sino. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang kulay asul na ball gown. Ito ay gawa sa mamahaling tela at ang disenyo ay elegante at sopistikado. Sa tabi nito ay isang maliit na card. Ano man ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Pero sana, nandoon ka sa gabi ng paghuhukom. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Empty nanginginig ang mga kamay ni Gianna habang hinahaplos ang tela ng bestida. Ang gabi ng paghuhukom, alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Ang gabing ibabagsak ni Mateo si Don Anselmo. Sa loob ng 2 araw, pinag-isipan niya ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya, ang pagmamahal na naramdaman niya, ang kanyang ina, ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating Gianna na takot at biktima ng kanyang kapalaran. Lumakas siya, natuto siyang lumaban. At ngayon, kailangan niyang ipakita sa mundo kung sino siya. At dumating ang gabi ng paghuhukom. Ang ballroom ng Grand Imperial Hotel ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng mamahaling bestida at ang mga kalalakihan ay nakasuot ng elegante. Ang lahat ay naroon. Ang mga mayayamang negosyante, ang mga politiko, ang mga personalidad sa media. Ito ang pinakamalaking charity event ng taon na inorganisa ng Anselmo Group. Si Don Anselmo, nakangiti at nagpapakuha ng litrato, ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan, kumpiyansa na walang sino man ang makakabagsak sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Nagsimula ang programa, nagsimula ang mga talumpati, ang lahat ay kalmado. At pagkatapos, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Mga ginang at ginoo, malugod po naming ipinakikilala ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ang Chief Executive Officer ng De Villa Group, Sir Mateo Alejandro De Villa. Isang bulong ang kumalat sa buong ballroom. Napahinto ang lahat. Ang pangalan ni De Villa ay parang kidlat sa gitna ng malinaw na kalangitan. Naglilok ng ngiti si Don Anselmo sa labi. Isang pilit na ngiti. Akala niya ay kaalyado niya si Mateo sa pagbagsak ni Gianna. Ngunit ang kislap ng pananalo sa mga mata ni Mateo nang lumakad ito patungo sa stage ay nagsabi ng iba. Nakatayo si Mateo sa gitna ng stage, hawak ang mikropono. Ang kanyang paningin ay dumako sa pintuan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ay sumunod sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan. At pumasok si Gianna. Ang suot niya ay ang kulay asul na bestida, na lalong nagpapatingkad sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakatirintas, at ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong apoy. Tiningnan niya si Don Anselmo. Ang tingin niya ay matigas, puno ng paghamon. At pagkatapos, tiningnan niya si Mateo. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng maraming araw. Isang pagtingin na nagsasabi ng maraming bagay, ng sakit, ng pag-asa, ng pagpapatawad. Ang lahat ng tao sa ballroom ay nakatitig sa kanya, hindi bilang isang construction worker, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Isang matinding at napakagandang reyna na mayroong sariling kwento. Ang pagpasok ni Gianna ay parang isang kidlat na nagpasiklab sa buong ballroom. Ang mga bulong ay naging malakas na usapan.
Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Si Don Anselmo, na kanina'y ngumingiti, ay biglang nanlamig ang mukha. At si Tita Corazon, na nasa isang sulok at abala sa pakikipagtsismisan, ay napasubo sa kinakain. Si Gianna ay naglakad sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Direkta siyang pumunta sa stage kung nasaan si Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagtama. At sa pagtingin na iyon, mayroong isang hindi maipaliwanag na pagkakaintindihan. Mga ginang at Ginoo, panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw na nagpapatahimik sa lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabi ng pagdiriwang na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kasiyahan, mayroon akong isang napakahalagang bagay na kailangan nating ibahagi. Lumapit siya kay Gianna at hinawakan ng kamay nito. Ang babaeng ito, ang asawa ko, ay ang susi sa katotohanan na matagal nang inililihim ni Don Anselmo. Nagimbal ang buong ballroom. Nagulantang ang lahat. Tiningnan ni Don Anselmo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Mateo, anong kalokohan ito? Hindi ito ang lugar at panahon para sa personal na issue. Ngunit ngumiti si Mateo, isang nangiting puno ng paghihiganti. Personal na issue? O isang issue ng hustisya, Don Anselmo? Sa isang senyas ni Mateo, umilaw ang isang malaking screen sa likuran niya. Lumabas ang mga spreadsheets, legal documents, at mga litrato. Ipinapakita nito ang mga patunay ng financial fraud, illegal transactions, at environmental violations na ginawa ng Anselmo Group. Sa loob ng maraming taon, si Don Anselmo ay gumamit ng kanyang kapangyarihan at impluensya para manipulahin ang merkado, dayain ang kanyang mga kasosyo, at siraan ang mga karibal. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang aking ama ay isa sa kanyang mga naging biktima at hindi lang siya. Ang mga mukha ng mga taong nasa ballroom ay nagbago. Mula sa pagtataka ay naging galit at sa huli ay pagkaawa sa mga biktima. At ang kasal namin ni Gianna, patuloy ni Mateo, ay bahagi ng investigasyon para ilantad ang kanyang mga kasinungalingan. Bago pa man makapagsalita si Don Anselmo, isang babae ang sumugod papunta sa stage. Si Tita Corazon. Walang hiya ka, Gianna. Sigaw nito. Itinuturo siya. Kaya pala siya mayaman. Para sa pera mo. Pinakasalan mo ang isang demonyo. Isang manloloko. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Nagkaroon ng gulo sa ballroom. Ang media ay abala sa pagkuha ng litrato at video, ngunit hindi natinag si Gianna. Ang kanyang mga mata ay matapang. Niyakap niya ang braso ni Mateo na parang nagbibigay ng lakas sa lalaki. Hindi ko po siya pinakasalan para sa pera, tita, sabi ni Gianna. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Pinakasalan ko po siya para sa buhay ng nanay ko. Kasinungalingan, sigaw ni Tita Corazon. Ginamit ka lang ng Mateo na yan. Tingnan mo nga ang sarili mo, Gianna. Hindi ka nababagay sa ganitong lugar. Isa ka lang, isang mahirap. At hindi mo ako maluloko. Ako ang tumulong sa inyo ng nanay mo. Tulong? Sabi ni Gianna at ngumiti ng mapait. Ang tulong na binayaran namin ng dugo at pawis ng nanay ko? Ang tulong na ninakaw mo mula sa kanyang ipon, tita? Ibinuhos niya ang lahat. Ang bawat sentimo na kinuha ni Tita Corazon mula sa passbook ng kanyang ina. Ang bawat paghihirap na pinagdaanan nila dahil sa kasakiman nito. Ang tunay na magnanakaw ay hindi ako, tita. Tumingin si Gianna sa mga mata ni Tita Corazon, ang kanyang tingin ay puno ng pighati. Kundi ikaw. Nagimbal ang lahat. Ang paglantad ni Gianna sa kanyang tiyahin ay mas nakagulat pa kaysa sa mga revelations ni Mateo tungkol kay Don Anselmo. Sa mga sumunod na sandali, isang grupo ng mga pulis ang sumugod sa stage. Hinuli nila si Don Anselmo na nanginginig sa galit at takot. At sa isang sulok,
Si Tita Corazon ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay namumutla at sa wakas ay bumagsak sa sahig, umiiyak. Ang buong ballroom ay nasa gulo. Ang media ay nagsisisigawan. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Gianna. Hindi na siya ang mahinang babae na umiiyak sa banyo ng ospital. Hindi na siya ang biktima ng kanyang kapalaran. Siya ay isang babaeng matapang, isang babaeng handang lumaban. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na humigpit sa kanyang kamay. Tumingin siya rito at sa pagkakataong ito, hindi na pagdududa ang nasa kanyang mga mata, kundi pag-asa. Ang mga laban ay natapos na. Ang mga demonyo ay nabunyag na. Ngunit ang kanilang kwento, ang kwento nila ni Mateo, nagsisimula pa lang. Ang huling mga flash ng kamera, ang huling bulong ng media, at ang huling yabag ng mga pulis na umaalis. Lahat ay unti-unting naglaho sa likuran nila. Naiwan sina Gianna at Mateo sa katahimikan ng malaking ballroom na ngayon ay tila napakalaki at walang laman. Ang lahat ay tapos na. Si Don Anselmo ay nasa likod ng rehas. Si Tita Corazon ay dinala sa presinto at ang katotohanan ay nabunyag na. Ngunit sa puso ni Gianna, mayroon pa ring malalim na sugat. Gianna! Narinig niya ang boses ni Mateo. Mahina, puno ng pag-aalala. Lumingon siya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi na ang construction worker na nakilala niya. Hindi na rin ang matapang na CEO na nagpabagsak sa isang dambuhalang negosyante. Siya lang si Mateo, isang lalaking may sakit sa mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong nito. At humakbang palapit. Tumango si Gianna. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, lumbay, pagtataksil ay magkakasama, naghahalo-halo sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, Gianna, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan, sa paggamit sa'yo, sa sakit na idinulot ko. Tinitigan siya ni Gianna. Ang mga luha ay muling nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit, kundi luha ng kalungkutan. Ang sakit, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang sakit na malaman na ang taong pinagkatiwalaan ko ay gumagamit lang pala sa akin, na ang pagmamahal na naramdaman ko ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Lumapit si Mateo at dahan-dahan siyang niyakap. Ang yakap nito ay mahigpit, puno ng pagsisisi at pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi siya umilag. Pinayagan niya ang sarili niyang maramdaman ang init ng presensya nito. Alam ko, Gianna, alam kong nasaktan kita. Bulong nito sa kanyang buhok. At alam kong karapatan mong hindi na ako pagkatiwalaan pa. Pero sana, maniwala ka na hindi ka sinungalingan ang naramdaman ko para sa'yo. Nagsimula nga sa plano, pero ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na mayroon pang mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Hindi sila nagsalita pa. Nanatili lang sila roon, nakayakap, habang ang mga piraso ng kanilang mundo ay unti-unting bumabalik sa ayos. Lumipas ang ilang araw. Si Gianna ay nasa ospital, nakaupo sa tabi ng kanyang ina, na ngayon ay tuluyan nang nakabawi. Malapit na itong makauwi. Ang kanyang ina ay malakas na, at ang kislap sa kanyang mga mata ay bumalik na. Anak, masaya ako para sa'yo, sabi ng kanyang ina. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo inakala na makakamit mo ang katarungan. Hindi mo inakala na lalabas ka mula sa dilim na may dalang sarili mong liwanag. Ngumiti si Gianna. Salamat, nanay. Dahil sa'yo, kaya ako lumakas. Nang hapong iyon, habang naglalakad si Gianna sa garden ng ospital, nakita niya si Mateo na nakaupo sa isang bench, nag-iisa. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit o ng uniforme ng construction worker.
Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong. Siya lang si Mateo. Lumapit si Gianna at umupo sa tabi nito. "Kumusta na ang nanay mo?" tanong nito. "Ayos na siya. Malapit nang makauwi." Sagot ni Gianna. "Ikaw, kumusta ka?" "Okay lang ako. Natapos na ang lahat. Malaya na ako," sabi ni Mateo. Ngunit meron pa ring bahid ng lungkot sa kanyang boses. "Malaya ka na rin, Gianna." Inilabas nito mula sa bulsa ang isang sobre, isang opisyal na dokumento. "Ito ang annulment papers. Pinirmahan ko na. Sa oras na pirmahan mo rin. Malaya ka na sa lahat. Wala nang magtatali sa'yo sa akin. Wala nang kasinungalingan. Wala nang obligasyon." Inabot nito sa kanya ang sobre. Tiningnan ni Gianna ang papel. Isang pagkakataon para makalaya sa lahat ng sakit, sa lahat ng gulo. Ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Mateo, nakita niya ang malalim na sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang pag-asa na pilit nitong itinatago. Hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito at hinawakan ang mga annulment papers. At pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunit ang mga papeles. Sa maliliit na piraso, nagulat si Mateo. "Gianna, bakit?" Ngumiti si Gianna. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pagpapatawad at pag-asa. "Paano kung gusto kong magsimula ulit, Mateo?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay niniting sa mga mata nito. "Paano kung gusto ko? Isang tunay na simula. Sa ating dalawa." Lumipas ang ilang buwan. Ang maliit na apartment na pinagsamahan ni Gianna at Mateo ay hindi na tahimik. Napuno na ito ng buhay, ng tawanan at ng amoy ng sariwang kape tuwing umaga. Hindi na rin ito ang dating simpleng apartment. May mga bulaklak na sa mesa, may mga halaman sa bintana, at ang kwarto ay mayroong 2 unan na ngayon. Si Gianna ay abala sa kanyang maliit na flower shop na binuksan niya sa isang sulok ng syudad. Ito ang kanyang pangarap. Isang pangarap na natulungan ni Mateo na matupad. "Ma'am Gianna, may order po para sa kasal," sigaw ng kanyang assistant. Ngumiti si Gianna habang maingat na inaayos ang mga puting rosas. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay ngayon ay puno ng tiwala at kasanayan. Hindi na siya ang dating Gianna. Ang mga pagsubok ay nagpatibay sa kanya. Ang mga luha ay naglinis sa kanyang paningin. Natuto siyang maniwala sa sarili niya. "Ganda naman ng asawa ko." Ang pamilyar na boses na yon ay nagpadala ng init sa kanyang puso. Lumingon si Gianna at nakita si Mateo na nakatayo sa pintuan ng flower shop. May hawak na isang malaking paso ng halaman. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng lupa at ang kanyang mukha ay may pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. "Mateo, ano na naman yan?" tanong ni Gianna. Natatawa. "Hindi ba't sabi ko, hindi na tayo tatanggap ng marami pang halaman? Wala na tayong espasyo." "Para naman ito sa'yo. Nakita ko sa palengke kanina. Naalala ko kung gaano mo kagusto ang mga orchid," sabi nito. At dahan-dahang inilapag ang paso sa gilid. Hinawakan ni Gianna ang kanyang braso. "Salamat." Umupo sila sa isang maliit na upuan sa labas ng shop. Pinapanood ang mga taong dumadaan. Wala na ang mga stress ng korporasyon. Wala na ang pagtatago. Si Mateo ay nanatiling CEO ng De Villa Group. Ngunit natuto na siyang balansihin ang kanyang trabaho at personal na buhay. Ang paghihiganti ay natapos na at ngayon, ang kanyang misyon ay itayo muli ang kanyang pangalan at alagaan ang kanyang pamilya. "Gianna," simula ni Mateo. "Naalala mo pa ba noong una tayong nagkita?" tanong nito at ngumiti. "Sa ospital, basang-basa ka ng luha." Napangiti si Gianna, isang nangiting puno ng alaala. "At ikaw naman, mukhang may balak kang sumuntok ng pader." Nagtawanan silang dalawa. Ang tunog ng kanilang tawanan ay nagpuno sa kanilang paligid. Akala ko noon, wala na akong pag-asa.
sabi ni Gianna. Akala ko kailangan ko nang isuko ang lahat, pero dumating ka. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang magaspang niyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang kanyang balat. At akala ko noon, wala na akong matutulungan. Akala ko, ang buhay ko ay para lang sa paghihiganti. Pero dumating ka rin. Tiningnan niya ang mga mata ni Mateo. Ang mga mata na minsay puno ng lihim ay ngayon ay puno ng pagmamahal. Natutunan ko na ang tunay na halaga ay wala sa yaman, Mateo, sabi ni Gianna. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi sa mga kumpanya o sa mga titulo, kundi sa puso na handang magsakripisyo, magpatawad at magmahal ng totoo. Tumango si Mateo. At natutunan ko na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang mga taong mahal mo, ang tiwala, ang katotohanan. Tumayo sila at naglakad papasok sa flower shop. Kinuha ni Gianna ang isang maliit na pala at ang kanyang inaayos na halaman. Kaya ngayon, Mateo, sabi ni Gianna, habang maingat na inililipat ang isang halaman sa bagong paso. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo magsisinungaling. Hindi na, sagot ni Mateo. Hinawakan ang kanyang bewang at hinalikan ang kanyang buhok. Magsisimula tayo ulit. Isang tunay na simula. Ang ating simula, dagdag ni Gianna, at ngumiti. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang ating kwento, ang kanilang kwento, hindi perpekto. Nagsimula sa sakit at kasinungalingan, ngunit natapos sa pag-ibig na mas matibay pa sa anumang material na yaman. Isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at ang walang hanggang halaga